Panimula sa kinematics, Part B. Alamin naman natin ang pinagkaiba ng speed versus velocity. Ang speed ay ang bilis ng paggalaw ng isang bagay o simpleng ang bilis nito. Ang velocity ay ang pagbabago ng posisyon ng isang bagay over time. Kapag tinatanong ka ng velocity, dalawang tanong ang dapat mong masagot. Una, nagbago ba ang posisyon ng object? Kung hindi ito umalis sa pwesto o kung zero ang displacement nito, ay zero din ang velocity nito. Kung nagbago ang posisyon, tutungo ka sa question 2. Gaano kabilis narating ang final position mula sa initial position? Ibalik natin ang halimbawang ito. Mula kanina ay alam na natin na ang 12 meters ang total distance traveled, di ba? Total distance 12 meters. Paano kung ginawa mo ito sa loob ng 24 seconds? Time elapsed, ibig sabihin, naglakad ka mula sa starting line, papuntang o pabalik ulit dito sa loob lamang ng 24 seconds. Paano mo hahanapin ang iyong speed? Ito po ang ating formula sa speed. Speed equals distance over time. O kung tayo gagamit ng symbol, S equals D over T. Siyempre, ang ating distance ay 12 meters. Ang ating time ay 24 seconds. So, ibig sabihin, ang ating speed ay 0.5 meter per second. Translation, sa average, naglakad ka ng kalahati o 0.5 meter sa bawat segundo. Laging meter per second ang unit ng speed at velocity sa ating kurso. Paano ang velocity? Diba ang velocity ang change in position over time? Tingnan natin kung papasa ang example sa unang tanong. Nagbago ba ang iyong posisyon nung naglaro ka ng follow the line? Hindi, di ba? Kaya naging zero ang iyong displacement. Dahil walang change in position, zero din ang iyong velocity o average velocity. Balikan naman natin ang skier na ito. Mula A to D, kanina kinuha natin na ang kanyang total distance ay 420 meters. Pansinin naman natin ang time para makuha natin ang speed. Kasi yun ang dalawang kailangan. Distance and time elapsed. So, simula sa A, ang oras pa lamang ay parang timer ito, 0 minutes. Nung nakapunta siya sa B, ang timer mo na ay 1 minute. Ibig sabihin, dumaan na ang 60 seconds. From B to C, 2 minutes na yung timer mo. So, 2 minutes na ang lumilipas. From C to D, 3 minutes. So, from A, 0 minute. To D, 3 minutes. Ibig sabihin, 3 minutes sa seconds, ilan yun? Diba, bawat segundo ay, or bawat minuto ay 60 seconds. So, ang 3 minutes ay 180 seconds. So, syempre, simple lang para kumpitin ng speed. Speed equals distance over time, 420 meters, divided by 180 seconds. So, ang iyong speed ay 2.33 meter per second.
Paano naman ang iyong velocity mula A to D? Mula sa last problem, nakita natin na yung kanyang change in position from A to D ay 140 meters. Yun ang pinagbago ng kanyang posisyon kung ang pinag-uusapan ay A to D. Sa velocity, pag nag-compute ng velocity, meron tayong formula ulit. V for velocity is equivalent to, diba, sabi ko kanina, velocity is change in position over change in time. Ito ay triangle. Ang basa mo dyan ay theta o kaya ay change. Pagbabago sa posisyon, x. X ang ating posisyon kasi sa x-axis gumagalaw ang skier. Ito naman, pagbabago sa time. Mula sa 0 minutes hanggang 3 minutes. Kung ang kwento ay from A to D. Okay? So, isa-substitute mo lang po yun. This is 140 meters. Yun ang kanyang change in position from A to D divided by the change in time. Kanina nakuha natin na mula A to D, 180 seconds. So, ang iyong velocity o average velocity ay 0.78 meter per second. Sige nga, kaya mo kayang kuhanin ang speed at velocity ng taong ito from A to D ulit. Tandaan na ito ay number line, okay? Gawin nating meters ang iyong unit. Ito ang A, ito ang D. So, dahil number line ito, pare-pares ng increment yan. So, ito ang 0. So, ibig sabihin ito ay 5, 10, 15, and so on. O, ito ay 0. Di ba sa number line, negative na sa kaliwa ng 0? So, negative 5. Good luck!